Okay, start recording. Ayan, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa mga biyaya na patuloy niyo pong ibinibigay at ibinabahagi sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa aming pagkakasalang nagawa at bigyan niyo po kami ng sapat na proteksyon at lakas nang sa gayon ay matutuhan ng mga mag-aaral ang mga aralin sa araw na ito. Yun lamang po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So, 29 lang kayong naririto kasi ako, pang 30, pang 31 yung slide presentation na aking pinapresent. So, wala pa kayo sa kalahati. So, sana napapanood ng mga uma-absent sa ating synchronous yung mga nire-record kong session nang sa gayon ay hindi naman sila mahuli sa ating diskusyon. So, yun naman ang purpose ng ating pag-record para yung mga hindi nakaka-attend ay may mapanood pa rin sila. Okay? So, ayan. So, familiar ba kayo sa laro na 4 picks 1 word? O, sino pa ang nakakaalam? Yes, ma'am. O, Yes, ma'am. Okay, Yes, ano ma'am. ang mechanics ng 4 picks 1 word? O, Simbolo, ma'am. Okay, simbolo. Ano pa? O, pakipaliwanag nga kung ano ang 4 picks 1 word. Glenn? Hulaan yung ma'am. Yung sinasabi ng picture, ma'am. Okay, tama. Okay, Gian? 4 na picture na ma'am na may isang salitang tinutukoy. Okay, so tama kayong lahat. So, ang 4 picks 1 word ay may 4 na picture, tapos huhulaan mo yung isang salita lamang. So, nahahawig ang ating unang activity o unang gawain sa 4 picks 1 word. So, dito, 4 din na larawan, pero isa o hanggang 3 salita ang kailangan o 2 salita ang kailangan niyong mahulaan base sa larawan na ipapakita ko sa inyo. Okay? So, paki-raise lang ang virtual hand kung gustong sumagot sa okay, wala pa. Okay, unang mga larawan. Ano kayang salita ang nandiyan? Okay, Glenn. Krimen, ma'am. Krimen? Okay, so nahahawig. O yan, clue. So, malapit-lapit na. Okay, Mark, Jade. So, may punto si Glenn, pero kung titignan ninyo, okay, nandito ba asan na? Okay, Angela. Kriminalidad, ma'am. Okay, so tama, kriminalidad. Okay, next. Picture. Ano kaya yan? May for sale. Paki-raise ang virtual hand ng gustong sumagot. Okay, Jaira. Prostitution, ma'am. Okay, tingnan natin kung tama. Prostitution. Okay, tama. At ang pangatlo at panghuling larawan. Okay, Angela. Ay, okay. Okay, Angela. Clue. Masyadong mahaba na salita. Teenage pregnancy, ma'am. Okay, teenage pregnancy. So, ano yung 3 nabanggit na mga salita? Paki-type sa ating chat box kung nakikinig. Paki-type sa ating chat box yung 3 salita na nabanggit mula sa ating paunang activity. Paki-type sa ating chat box.
ang tatlong nabanggit. Okay, una na syempre ang teenage pregnancy. Okay, nanguna si Jaira. Ang sabi, kriminalidad, prostitution, at teenage pregnancy. So, base sa tatlong mga salita na yan o sa mga larawan na yan, ano kaya ang mayroon? O ano kaya ang pwede nating masabi tungkol dyan? O anong kinalaman yan sa ating Pilipinas? Okay, magandang umaga, Ma'am Esther. Yes, good morning. Ayan o, nag-start na po kami. Oo. So base sa tatlong salita, ayan nga, yung kriminalidad, prostitution, at teenage pregnancy. So anong masasabi nyo yan? O ano kaya ang kinalaman ng mga yan sa ating Pilipinas? Gian. Isa sa mga kinakaharap na problema ng Pilipinas, ma'am. Okay, tama. So, ilan lamang yan, ang kriminalidad, prostitution at teenage pregnancy, ang kinahaharap ng ating bansang Pilipinas. So, may ideya na ba kayo sa ating tatalakayin sa araw na ito? So, ano yung, sa tingin ninyo yung paksa na tatalakayin natin, batay sa ginawa nating paunang gawain na 4 picks 1 word? Okay, Glenn, may idea ka ba? Okay, Glenn, naririnig pa ba? O, Jaira. Ano sa tingin mo yung, or maideya ka ba sa paksa na tatalakayin natin? Okay, mukhang mahina. Okay, ang Angela. Angela, may ideya ka ba base sa mga salita na ibahagi kani-kanina lamang? Ma'am, matutukoy dito yung suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa buong bansa, ma'am. Okay, so may punto si Glenn. So ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang pakikibahagi, ayan, ng mga kabataan tulad ninyo sa mga usaping panlipunan. So yung mga salita o yung mga issue kanina ay ilan lamang yon sa mga usaping panlipunan na kinahaharap ng ating bansang Pilipinas. Okay? Narito ang ating mga layunin na dapat ninyong matamo sa araw na ito. Pakibasa mo nga, Judel, ang ating layunin. Pakibasa ng malakas at malinaw. Layunin. Matukoy ang mga pangunahing suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa buong bansa. Magamit ang wikang Filipino sa iba-ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Filipino. Maisasalang Maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspektong panlipunan sa pakikipagpalitang ideya. Okay, maraming salamat, Judel. So, naway ang mga layunin na ito ay matamo natin hanggang matapos ang ating talakayan. Okay? So, ano nga ba yung famous line ni Dr. Jose Rizal tungkol sa mga kabataan? O kung naaalala nyo pa ang famous line ni Dr. Jose Rizal. Okay, Glenn. Kabataan ng pag-asa ng bayan, ma'am. Ayan. So, di ba, laging tumatatak. So, bakit kaya palaging sinasabi ni Dr. Rizal o sinabi o minsan na binanggit ni Dr. Jose Rizal na ang mga kabataan ang siyang pag-asa ng bayan? Ano kaya yung dahilan niya kung bakit niya nasabi yon? Okay? Sinong gustong magbahagi ng kanilang mga kasagutan? Okay. Sa tingin nyo or opinion nyo lang, ano kaya yung dahilan niya, bakit niya nasabi na ang kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan? Okay, Shemark. Ma'am, dahil kabataan ay may kakayahan na mamuno at umakay ng kapwa kabataan Okay. tungo sa kabubuti ng kalahatan. Ayan, so tama ka dyan. So, may gusto pa bang magbahagi? Okay, so tama naman si Shemark dyan. So, pinaniniwalaan daw ni
ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay may kakayahang mamuno, 'di ba, ng ating bansa. So sinasabing ang kasalukuyang henerasyon daw ay panahon ng millennial, 'di ba? Kasi nga halos kalahati ng populasyon ay puro mga millennial na, 'di ba? At tinatawag daw itong panahon ng mga kabataan. At yun nga, gaya nga ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan. Dahil, ayan, naniniwala ang pambansang bayani na may katangian ang mga kabataan na gumawa ng mga bagay-bagay para sa ikaaayos ng bansa. Okay? Ipinahihiwatig din nito na ang mga kabataan ay may kakayahan na mamuno, o 'di ba? Tama si Shemark diyan, at umakay ng kapwa kabataan tungo sa ikabubuti ng kalahatan. So, sa madaling salita, naniniwala ang pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal na may kakayahan ang mga kabataan na magpaunlad ng ating bansa. Okay, pakibasa mo nga ang ating slides. So, sinong gustong bumasa? Okay, John Paul. Nasa na si John Paul? Ang Republic Act 1074 ang SK Reform Act ay na-aprobahan noong Enero ng 2016 upang ganap ng maging bahagi ang mga kabataan sa pagpili ng pamumunuan sa buong ng mga programa na susuporta sa mga hangarin ng pamahalaan. Sorry, ma'am. Okay, di ba? Hinihingal pa si John Paul. So, familiar ba kayo sa SK? So, paki-raise nga ang virtual hand kung sino ang familiar sa SK. O ano nga ba yung SK na yan? Paki-raise ang virtual hand kung familiar. Okay, so iilan lang. Si Shemark lang, si Cristel, si Kay. Okay, Kay Dasher. Ano yung SK? Ano kaya yung ibig sabihin ng SK o ano bang organisasyon ito? Ma'am, Sangguniang Kabataan, ma'am. Okay, ano bang meron sa Sangguniang Kabataan? Ano ba yung ginagawa? Ito, ma'am, yung mga... Okay, pakituloy. Naglilid, ma'am, sa kapwa kabataan. Ayan, so tama si Kay. So ito ay sangguniang kabataan na namumuno sa mga namumuno sa mga kabataan. Ayan. So dati ay maaaring makaboto ang mga may gulang na o may edad na 15 hanggang 21 dahil nga nabago, 'di ba? So 18 to 30 years old ang pwedeng makilahok sa sangguniang kabataan. Ayan, so pambarangay. So, naranasan nyo na bang bumoto ng mga SK, di ba, sa pambarangay? Naranasan nyo na ba o hindi pa? Kasi, Naranasan. Okay, naranasan. So, kailan ka huling bumoto ng pang-SK, sangguniang kabataan na election, Shemark? Ma'am, last bago nag-COVID, ma'am. Okay. Kasi ngayon ay wala pa atang election, di ba, sa mga SK dahil na-move o nailipat ang araw. O sino naman dito yung mga tumakbo sa mga eleksyon o na mga ganitong sangguniang kabataan? May mga nakasubok na ba? Okay, so mukhang wala pa. So, bumoto pa lang. So, at least naranasan nyo ng bumoto, no, ng mga SK sa inyong mga barangay. Ayan. So, ang layunin ay sa layuning mapabuti ang pagsasakatuparan ng mga proyekto ng mga kabataan, ang SK ang siyang lilikha ng mga layunin na ayon sa mga tunguhin ng barangay na nauugnay din sa mga layunin ng pamahalaan. Kumbaga naka-align yung mga layunin ng mga sangguniang kabataan sa layunin ng ating gobyerno, 'di ba? Para makatulong kahit papaano ang mga maliliit na organisasyon tulad ng sangguniang kabataan upang
kumbaga upang makuha o matamo natin yung layunin ng pamahalaan. Magbigay nga kayo ng ilan ninyong napapansin na mga gawain o mga aktibidad ng mga SK. Okay, John Pimentel. Ma'am, yung pagpapaliga po, ma'am. Okay. Basketball ba na? Basketball, 'di ba? Sikat na sikat. Bakit kaya? Bakit kaya na laging numero 1 ang tawag dito, ang liga, 'di ba? Laging 'yun ang unang-unang ini-implement o pinapagawa ng mga SK. Ano kaya ang rason? 'Di ba? Hindi lang naman basta mag-enjoy, 'di ba? Ano kayang malalim na dahilan? May gusto bang Ma'am, Ano sa tingin mo yung malalim na dahilan bakit kailangan natin ng liga, sasabihin ng mga SK, o kailangan natin ng mga kabataan na sasali sa liga? Bakit kaya? May idea ma'am, ka? nagpaliga sila, ma'am, para malibang din yung mga kabataan, ma'am, para hindi mapunta sa ibang ginagawa, ma'am. Kumbaga, para maging healthy na rin po, ma'am, sa paglalaro ng basketball. Ayan, may punto si John Pimentel. So maraming salamat, John. Okay, sino pang gustong magbahagi? Jaira, ayan, naka-raise ang iyong virtual hand. Ma'am, para maging aktibo yung mga kabataan at para ma-mold yung pagiging unity nila, ma'am. Ayan. So, may punto rin si Jaira. So, maraming salamat sa inyong mga sa inyong mga pagbabahagi ng inyong mga opinion. So, syempre, ang layunin naman ng SK ay mapabuti, mapaganda, 'di ba? Puro positibo dapat. Hindi dapat ito nagdudulot ng negatibo sa mga kabataan. Ayan. So, ngayon ay magsasagawa tayo ng isang gawain. Ayan. Magbibigay lang naman kayo ng inyong mga opinion. Ayan, na pinamagatan ko ang gawain na to na kabataan, anong say mo sa issue? Ayan, so pipili lamang kayo kung nakikita ninyo sa inyong mga screen. Ayan, pipili kayo ng isa lamang na numero at ikiklik ko. Pagkatapos ay may larawan doon at huhulaan ninyo kung ano kayang larawan ang nandoon at magbibigay kayo ng inyong mga opinyon, mga saloobin tungkol sa larawan na yon. Naunawaan ba ang ating panuto? Kung naunawaan, paki-type sa ating chat box ang number 1. Okay, paki-type sa ating chat box ang number 1 kung naunawaan ninyo para tayo ay makapagpatuloy na sa ating gawain. Okay, ilan sa inyo ay naunawaan? Okay, sana nakikinig yung iba nating section 9 dyan, ha? Okay, so halos lahat kayo ay naunawaan ang ating panuto. So, paki-click ang virtual hand ng gustong mauna sa ating gawain. Okay, paki-click ang virtual hand. Huwag kayong matakot. So, magbabahagi lang naman kayo ng inyong mga saloobin, opinion. So, ibig sabihin, hindi ka walang maling sagot dahil sa'yo mismo or opinion mo lang naman ang gusto mong sabihin. Okay? So, sinong gustong mauna? So, kung wala, tatawag ako ng isa sa inyo na mauuna. Paki-click ang virtual hand. Okay, mukhang walang gustong sumubok. Okay, unahin natin si Gian. Okay, Gian, naririnig mo ba ako? Yes, ma'am. Anong numero ang gusto mong pindutin ko? 3, ma'am. Okay, number 3. Wait lang. Okay, anong nakikita mo sa larawan na yan? Ano kaya ang mahihinuha mo sa larawan na yan? Pangongorap, ma'am. Yung mga politiko na nangunguha ng pera ng bayan, ma'am. Na imbes mapunta sa kabutihan ng lahat, napupunta sa bulsa nila, ma'am, at sariling kapakanan. Okay, corruption o kaya pangongorap. So, sa tingin mo, talamak ba ang issue na ito na nangyayari sa Pilipinas? Oo, ma'am. Lalo na nung mga nakarang administrasyon, ma'am. Maraming mga, tulad nung sa Yolanda, ma'am, maraming naibulsa na pera, ma'am, imbes na naitulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda, ma'am. Okay, yung nakaraang diskusyon natin, no, yung mga aralin for sa mga issue, 'di ba?
na isyung lokal at national na kinahaharap at isa nga ang korupsyon, 'di ba? Hanggang sa ngayon ay usapin pa rin ito sa ating lipunan, 'di ba? Ano kaya sa tingin ninyo ang ang inyong suggestion o kaya suggestion para naman lang mawaksi o kahit man lang mabawasan ang korupsyon sa ating bansa. Okay, bilang mga kabataan, ano kaya yung sa tingin ninyo dapat ay ganito ang gawin para kahit papaano ay mabawasan ang korupsyon? May gusto bang makapagbahagi ng kanilang mga opinyon? Okay. So, Yung okay, Gian? yung transparency, ma'am, na isinasatupad noon ni Ma'am Lenny, ma'am. Okay, ano yun? Maari mo bang bigyan kami ng kaunting pagpapaliwanag tungkol sa iyong binabanggit? Ano kaya yung ipinapatupad niya? Saglit, ma'am. Okay. Sinabi dito, ma'am, the transparency law, it recognizes the right to access public information. Yung karapatan ng mamamayan, ma'am, na malaman yung mga impormasyon galing sa gobyerno, ma'am. Okay, yung lahat ay detalyadong ipakikita sa mga mamamayan kung saan nga ba napupunta ang mga pondo, 'di ba? So, maraming salamat, Gian, sa iyong pagbibigay ng inyong saloobin tungkol sa issue, 'di ba, ng corruption. May gusto pa bang makapagbahagi ng kanilang saloobin tungkol sa corruption? Okay, wala na. So, kung wala na, mamili ulit tayo ng number. Okay. Jaira, anong gusto mong number? Number 5, ma'am. Okay, number 5. Okay. Ano kaya yan, Jaira? Ma'am, abortion, ma'am. Tama, abortion. Okay. Ano kaya yung masasabi mo tungkol sa abortion? Okay, sa iyong opinion, kailangan bang gawing legal sa Pilipinas, 'di ba? Alam naman natin na may mga nagsusulong na gawing legal ang abortion sa Pilipinas. So, agree ka ba sa ganoon o may gusto kang sabihin tungkol sa abortion, Jaira? Okay, nag-iisip pa ata si Jaira. Okay, ready ka na? O, Jaira. Okay, so baka nag-iisip pa si Jaira. So, Glenn, may gusto ka bang sabihin tungkol sa abortion? Okay, Glenn. Ano nga ba ang abortion? O, batay sa larawan na yan. Pagpapalaglag, ma'am. Okay, pagpapalaglag. So, sa tingin mo, okay lang ba na gawin ng isang kababaihan o isang babae na ilaglag ang kanyang anak? Ano Hindi, kaya? ma'am. Bakit? Bakit hindi ka sang-ayon? Okay, sunod natin si John Pimentel. So, may nais din siyang ibahagi. Okay, Glenn? Bakit hindi ka sang-ayon? So, sa iyong opinion lang Kasi, naman. ma'am, din to, ma'am. Parang pumatay ka na din ng tao, ma'am. Okay, parang pumatay ka na rin ng taong walang kamuwang-muwang. Muwang-muwang. Okay, so hindi agree si Glenn o hindi siya sang-ayon sa abortion sa Pilipinas. Okay, John? Ma'am, hindi rin ako sangayon sa abortion, ma'am, kasi yung abortion, ma'am, is kasalanan din sa mata ng Diyos, ma'am. Okay, kasalanan din sa mata ng Diyos, 'di ba? Hindi rin natin maikakaila na ang abortion ay isa rin sa mga usapin, 'di ba, sa ating lipunan. May ilang mga tao na gusto na gawing legal ang abortion. Mayroon din naman na kumokontra, no, na
wag nating gawing legal ang abortion kasi nga kasalanan ito sa Diyos at kasalanan ang pumatay, 'di ba? Wala namang kamuwang-muwang, pero yun nga dahil nga talamak, sino nga ba ang palaging sa tingin ninyo, sino ang palaging gumagawa ng ganitong krimen, Glenn? Mga kabataan, ma'am. Okay, mga Teenage kabataan. pregnancy. Paano mo nasabi na ang mga kabataan ang palaging o ang talamak na gumagawa ng ganitong gawain? Si Ma'am Kwan. Okay? May tumulong, ma'am. Okay, si Mark. Mark? Ma'am, financial, tsaka, ma'am, di pa nila kayang buhayin yung magiging anak nila, ma'am. Okay, nagpadalos-dalos kasi sila kaya hindi nila kayang buhayin. So, kung tutuusin naman, may punto rin naman yung mga nagpapatupad ng legal na abortion dahil hindi naman lahat, 'di ba, na mga kababaihan ay ginusto nila, 'di ba? Ginusto nila yung pagkakaroon ng anak. So bakit kaya yung ilan ay gusto nilang isulong yung legal na abortion? Ano kaya yung isang rason kung bakit gusto nilang gawing legal ang abortion dito sa Pilipinas? Okay, Glenn. Populasyon, ma'am. Okay, populasyon. Bakit lumolobo na ba ang populasyon natin? Ayan. So si Jessa May? Ma'am, dahil nare-rape sila or nagagahasa sila, ma'am. Okay, so tama si Jessa, 'di ba? Mayroon din naman na mga kababaihan na hindi nila ginusto na magkaroon ng gantong problema, kaya nga gusto rin nila na ay ipalaglag na lang ang kanilang mga anak. Pero kung titimbangin, 'di ba? Kung titimbangin natin ay hindi kumbaga hindi 'yon sapat na rason, 'di ba? Sabi nga ng iba, hindi 'yon sapat na rason dahil nga wala namang kasalanan ang sanggol sa iyong sinapupunan. Ayan. At syempre, bawal din sa ating relihiyon, lalo na yung mga Katoliko na gagawin ang ganitong gawain. So, talagang nasa kultura na rin natin o sa ating relihiyon, 'di ba? Bawal na bawal. Okay, next. Sinong gustong pumili ng numero? So, yung mga hindi pa nabanggit. Okay, Jan. So, sana nakiki-participate din yung iba. Okay, Jan? Anong number? Ma'am, number 4, ma'am. Okay, number 4. Okay, Jan. Ano yan? Ano kaya yan? Yung tinutukoy sa larawan na yan. Tignan mo ang mga larawan na yan. Ang larawan na yan. Ma'am, wala pa po ako nakikita. Nasa numbers pa rin, ma'am. Ay, okay. Nasa numbers. So, nag-log. 6. Okay na, ma'am. Okay na, ayan. Ma'am, pagpapakasal sa parehong gender, ma'am. Okay, di ba? Mainit-init na topic ito ngayon sa ating lipunan. Okay, anong masasabi mo dyan sa pagpapakasal ng dalawang gender? Jan? Ma'am, may mga bansa kasi na pumapayag sa parehong gender na magpakasal, ma'am. Pero dito sa Pilipinas is kontra po sila, ma'am. Okay. Kung ikaw ang tatanungin bilang kabataan, sa tingin mo ay okay lang ba? Sang-ayon ka ba sa same-sex marriage? Ma'am, kung talagang nagmamahalan sila, ma'am, okay lang din naman, ma'am. Yun lang po. Okay. So, sino naman dito ang hindi sang-ayon? Pwede bang paki-raise ang virtual hand sa mga hindi sang-ayon sa same-sex marriage? At ibigay ang inyong dahilan. Okay, Kay. So, hindi raw siya sang-ayon. Bakit? Ano ang rason mo o ano ang iyong saloobin? Ma'am, kasi
kasalanan ito, ma'am, sa Diyos. Okay. Paano mo Yun lang, ma'am. nasabing Yun lang talaga yung pinaka-point. bakit kaya sinasabing kasalanan sa Diyos? Ma'am, kasi yung talagang, ano din. Kasi babae at lalaki lang po talaga yung maaring wala pong nakalagay sa Bible, kumbaga, na pwedeng babae at babae, ma'am, yung magpakasal or magmahal. Okay, maraming salamat. Magmahalan as a family or friend, pwede, ma'am. Pero kapag about sa marriage is wala, ma'am. Okay, Yun so lang po. nire-respeto naman natin ang relihiyon ni Kay. So, ayan. So, nakita ko ding nag-raise ng virtual hand si Jaira. So, may gusto ka ba bang idagdag, Jaira? Ma'am, wala na, ma'am. Nasabi na po. Okay, nasabi. So, pareha kayo ng um, opinion o saloobin tungkol sa same-sex marriage. Meron din naman na gusto talaga na gawing legal, 'di ba? Sa ating bansa ang ganito, nang sa gayon ay maging masaya naman sila, 'di ba? May ilan kasi na mga magkasintahan na pumupunta pa sa ibang bansa kung saan ay legal ito para doon sila makipag-isang dibdib. Pero dito, 'di ba? Kasi nga may mga kultura, may mga relihiyon na hindi sang-ayon. So, 'yun ang malaking dahilan kung bakit hindi maaprubahan ang legal na abortion, ang legal na pagpapakasal ng dalawang magkatulad na sexualidad. Ayan. Okay. Next number. So, ano pang hindi napipili? Okay, Shemar. Number 1, ma'am. Okay, number 1. Okay, ano yan, Shemar? Kahirapan, ma'am. Ano natin, kahirapan? Okay. So, anong masasabi mo sa kahirapan? Laganap ba ito sa ating bansa? Yes, ma'am. Okay, bakit? Dahil sa ma'am. Dahil sa wala silang mahanap na trabaho, ma'am, ganon. Okay, ano pa yung mga ilang dahilan? Bakit kaya naghihirap ang ilan nating mga kababayan? O ating mga kapwa Pilipino, Shemark? Gaya ng pinili ni Gian, ma'am, korupsyon. Okay, korupsyon, di ba? So, ano pa? Okay, Jessa. Ma'am, dahil yung mga iba mas pinipili pang umasa sa ibang tao kaysa sa maghanap ng trabaho, ma'am. Okay, may ilan namang mga Pilipino na gusto na lang umasa, di ba? Mamalimos. Okay, Mark. Kawalan ng trabaho, ma'am. Okay, kawalan ng trabaho. Glenn. Hindi nakapagtapos, ma'am. Okay, hindi nakapagtapos. O ngayon, tatanungin ko kayo bilang mga kabataan na nag-aaral, ano sa tingin ninyo ang magandang gawin sa mga taong nakararanas ng kahirapan? Glenn, bilang kabataan, ano kaya yung sa tingin mo ay magandang gawin para kahit papaano ay malutas o kaya malesen, mabawasan ang kahirapan? Okay. So, habang nag-iisip si Glenn, unahin natin si Shemar. Maging madiskarte, ma'am. Okay, maging madiskarte. Ano pa, Shemar? Sakripisyo, ma'am. Sakripisyo tulad ng? Paghanap ng trabaho, ganun, ma'am. Okay, paghahanap ng trabaho. At syempre, kinakailangan din natin na paaksyonan sa gobyerno. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ibig sabihin Iaasa na lahat sa kanila, ma'am. tama, na iaasa natin lahat-lahat, 'di ba, sa ating gobyerno dahil may tungkulin din natin o responsibilidad din natin bilang mamamayan na tulungan din natin ang ating mga sarili para makaahon sa kahirapan. Okay. Next, number. So, ilan na lang ang natitira? So, 2, 6. Okay. So, sinong gustong pumili?
Okay, magtawag din naman tayo ng iba. Okay, John Paul, anong numero? Ma'am, ano pa yung hindi napili? Number 2 at number 6 na lang ata. Ayan, dalawang green. Sige ma'am, number 2 na lang. Okay, number 2. O, ayan. Ano yan? Nakikita mo dyan sa larawan na yan. Pagkakagador ma'am. Pagkakargador. So, ibig sabihin ito ay ang mga kabataang manggagawa. O, anong masasabi mo dyan sa issue na yan? Sa ating lipunan. Yan ma'am. Oo, anong masasabi mo? Anong saloobin mo? Talamak ba ang issue na yan sa ating lipunan? Yes ma'am. Okay, paano mo nasabi? Yung mga kabataan ma'am, imbis mag-aral, mas gusto nilang magtrabaho para makatulong sa kanilang mga magulang ma'am. Okay. Bakit kaya mas inuuna nila na tumulong o gumawa o magtrabaho kaagad kaysa ang mag-aral, John Paul? Dahil sa kahirapan ma'am. Okay, dahil din sa kahirapan, nakita nyo na yung pagsasanga-sanga ng mga issue, di ba? Halos lahat ay konektado. Okay, maraming salamat, John Paul. So, may gustong ibahagi si Mark? Ma'am, yan yung pagsasakripisyo, ma'am. Pagsasakripisyo sinasacrifice sila yung kabataan nila para mabuhay sila, ma'am. Okay, so mas mahalaga sa kanila na may makain sila, 'di ba? Kaysa yung mag-aral sila. Sabi naman ni Isagani, napipilitan ng kabataan na magtrabaho dahil sa kahirapan. Ayan. So talagang konektado ang mga issue, 'di ba, sa ating lipunan. 'Di ba? Lahat ay kumbaga nagiging domino effect, 'di ba? Na kung bumagsak na yung sa harapan, dire-diretso na yung epekto niyan. Okay? So sino pang gustong magbahagi ng kanilang saloobin? Okay, Jessa? Ma'am, mangyayari to sa mga wala ng magulang, ma'am. Okay, so isa ring rason, 'di ba, yung mga naulila na o di kaya naman yung tinakwil o iniwan sila ng kanilang magulang. Okay? Gian, may gusto ka pa bang idagdag? Wala na po, ma'am. Nasabi na. Okay. Bilang bilang kabataan, ayan, gusto kong marinig ang inyong posibilidad o gusto ninyong maging suwestyon na upang mabawasan ang ganitong issue sa kabataang manggagawa. Ano kaya sa tingin mo, Gian, yung maaaring makatulong, 'di ba, sa mga kabataang manggagawa? Yung libreng access sa education, ma'am, kasi isa din yun sa mga rason kung ba't mas pinipili nilang kumita na lang ng pera kaysa mag-aral, ma'am, kasi hindi nila afford yung education. Okay, so magandang suggestion yan, Gian. Pero hindi ba't natalakay din natin noong nakaraan, di ba may mga public school naman na willing naman tumanggap ng mga kabataan na hindi kayang magbayad ng malaking tuition, Gian? Okay, libre Yes, na nga. ma'am. Libre na nga yung pag-aaral. Ano pa kaya yung nag-uudyok sa mga kabataan? Okay. Shemark? Ma'am, kasi ma'am, yung mga ibang kabataan ay kahit na may pang-aral sila, pag nakatikim na sila ng pera, nagtatrabaho na lang sila. Okay. So, syempre, inuuna nila yung pangangailangan nila. Okay, John Paul? Bilang isang kabataan ma'am, kaming nakakapag-aral ma'am, pwede namin silang tulungan para matuto rin silang magbasa, magsulat. Ma'am, sa mga hindi nakapag-aral ma'am. Okay, so gagawa kayo ng tawag dito, kumbaga Ma'am, para makakuha sila ma'am. Gagawa kayo ng kahit maliit na paraan, di ba, bilang mga kabataan para makatulong sa mga hindi
nakakapag-aral. Okay, Gian? Meron kasi sa mindset nila, ma'am, na kikita din lang naman ng pera, ba't mag-aaral pa? Doon din lang naman yung punta. Parang ganun, ma'am, yung mindset nila. So, parang habang mas maaga pa, ma'am, kumikita na sila ng pera. Okay, so tama rin, Gian. So, sa tingin mo, Gian, ah, magiging maganda pa rin ba ang epekto kapag tanda nila na wala silang pinanghahawakang edukasyon? Kahit Hindi, na ma'am. kumikita na sila noong sa kanilang kabataan, o bakit hindi, Gian? Kasi, ma'am, karamihan sa mga trabaho dito sa Pilipinas nangangailangan ng degree, ma'am, o dapat kailangan may natapos ka, ma'am. Okay, so Though kumikita naman ng pera yung mga hindi nakapagtapos, pero hindi ganun kalaki yung privilege na natatamo nila, ma'am. Ayan, so maraming salamat, Gian, at maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang saloobin tungkol sa issue ng kabataang manggagawa. At ang panghuling numero, ang number 6. Okay, John Paul. Siyempre, dahil ikaw ang nag-raise, ano yan? Anong makikita mo dyan sa larawan na yan, John Paul? Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko pa kasi nakita. Ma'am, naglag, ma'am. Naglag na naman. Ano ba yan? Okay, ulitin natin. Oops, nakita na tuloy. Ayan, nakita na ba? Hindi pa, ma'am. Ayan, ma'am. Okay na. Okay, ano yan? Siyempre, nasabi ko na ito na nakalagay na. Okay, so sinong gustong magbigay ng kanilang mga saloobin tungkol sa issue ng diborsyo? Ano nga ba ang diborsyo? Ma'am, yung diborsyo, yung pag-aaway ng mag-asawa ba? Pag-aaway ba? Paghihiwalay ng mag-asawa, ma'am. May punto naman, paghihiwalay ng mag-asawa. Okay, so Doon napunta nun, ma'am. sang-ayon ba kayo sa legal na diborsyo dito sa ating bansa? So, paki-raise ang virtual hand ng sang-ayon. Okay, sang-ayon si Mark, si John Paul. Okay, tignan nga natin ang mga nagre-raise. Si Judel, si Jerry Val, John Meiko. Okay, Gian, Resty, Sean, Isagani. Okay, Isagani. Bakit bakit sang-ayon ka sa legal na diborsyo? Isagani, pwede mo bang pakibuksan ang iyong microphone? Okay, so habang hinihintay natin ang kasagutan ni Isagani, sunod muna natin si Jerry. Jerry, bakit ba sang-ayon ka sa legal na diborsyo? Para walang gastos. Para walang? Pakiulit? Walang gastos, ma'am. Walang gastos. Tama nga naman, di ba? Mahal lang makipaghiwalay sa panahon ngayon, di ba, magastos. Okay, next. Judel. Judel? Ma'am, umihi, ma'am. Umihi. Okay. So, John Meiko. So, pakinggan naman natin ang ibang opinion ng mga kabataan sa Section 9. John Meiko? Ma'am, hindi lang to 100% na bota ako sa paghiwalay ng isang magulang, ma'am. Lalo na pag may anak sila, ma'am. Sobrang laki ng epekto sa anak nila, ma'am. Ma'am, kasi pag sabing divorce, pag sa konting away lang, di pagkakaintindihan, ma'am, pag maghiwalay sila, ma'am, pangit naman yun, ma'am, sa isang pamilya. Pero pag yung isa sa kanila, ma'am, nagloloko or sinasaktan yung partner nila, ma'am, mas pinipili na lang nila na maghiwalay. Okay, di ba? Para naman, ang tawag dito, para naman na hindi masyadong masakit, di ba? Na may mga tao kasi na isinusulong na hindi, kailangan legal. Kailangan hindi natin isusulong ito kasi hindi naman basta-basta, 'di ba? Humarap kayo sa simbahan, 'di ba? Humarap kayo sa simbahan, nagpalitan kayo ng I-do ninyo, 'di ba? Nagpalitan kayo. And then sa harap ng Panginoon nagsumpaan.
Sasabihin ng ng kabila. Sasabihin naman, hindi, kailangan nating ipatupad ito kasi mayroon talaga na epekto, mas lalong lalala ang magiging epekto kapag kapag pinagsama pa natin ang dalawang ito. Sino sa tingin ninyo ang tawag dito? Yung affected talaga? Mga anak nila, ma'am, kung meron. Okay, mga anak, 'di ba? Kasi palagi nilang nakikita na nag-aaway, nagsasakitan, nagmumurahan, 'di ba? So, okay, bilang mga kabataan, ano kaya yung masasabi ninyo sa pag-aasawa na lang? Okay. So, wag muna tayo sa diborsyo. Sa pag-aasawa, ano ba dapat bilang mga kabataan? Ano ang kailangang isaalang-alang? Okay, Mark, 'di ba? Active na active si Mark. Ma'am, dapat kapag magpapakasal, dapat ready sila, ma'am. Kasi karamihan ngayon, ma'am, yung mga tawag doon, hindi pa sila ready, gusto na nila magpakasal dahil lang sa gusto nila. Okay. So, kumbaga, tawag dito, kumbaga, nabigla lang sila kasi syempre, minsan lang ma-in love, di parang sa unang saya-sayang ma-in love, di ba? Yes, ma'am. Okay. Walang plano, ma'am. Walang plano, kumbaga, sige, magpakasal na tayo. Kasi nga, masaya kayo nung araw na yon, nung panahon na yon, pero nung wala ng pera, nung na marami ng mga problema, dun na, nag-iba yung pananaw na mag-asawa, maghiwalay na tayo, di ba? Parang, tawag dito, parang joke na lang ang diborsyo. Okay, dahil ito na ang panghuling issue, so naway naunawaan ninyo ang mga issue o kahit papaano ay naunawaan ninyo ang kahalagahan ng pakikilahok ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan. At dahil dyan, ayan, upang makita ko kung tunay nga bang naunawaan ninyo ang ating talakayan o ang ating gawain, ayan. So, narito ang aking katanungan. Ano ang natutuhan mo sa ating talakayan tungkol sa paglahok ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan? Okay, ano ba yung natutuhan mo? Okay, sa'yo lang yan ha, opinion mo lang yan. Okay, so gagamitin natin syempre ang Padlet. So sabi ko naman sa inyo, magiging interactive kahit papaano ang ating talakayan ngayong finals. So habang kinokopya ko ang link, ayan, mag-isip na kayo ng inyong kasagutan sa aking katanungan. Okay? Pakiclick lang ang link na ito. Nakita na ba? Ayan, nasa ating chat. Pakiclick yung link na yan at mapupunta kayo sa ating Padlet. Okay, ito ang i-share ko. Na-click na ba? Na-click na? Yes, ma'am. Okay, so paano ba mag-input ng inyong mga kasagutan? Pakilagay, wait lang, sa mga nagta-type. Ayan, no, nakikita kong may isa pa lang ang nagta-type. So, i-click nito, i-click ang plus sign na ito. Ayan, may dalawa nang nagta-type. Sa subject, ilagay ang inyong pangalan at buong pangalan dahil ito ang inyong, ito ang magsisilbing attendance. O hindi na lang, recitation na lang. Okay, recitation. Okay, at dito sa write something beautiful, ilagay mo kung ano yung natutuhan mo sa ating talakayan. So, kung wala kang nilagay, ibig sabihin, wala kang natutuhan. Nakakalungkot naman. Diba? So, halimbawa, natutuhan kong Ma'am, wala naman. Mag-isip. Halimbawa lang to Okay, pagkatapos mong makapag-compose ng iyong natutuhan, i-click ang publish. Ayan na.
Ma'am, wala naman. Ang alin? Hindi ako makatype ng kwan. Ito, itong plus sign dito, ito. Yan. Nakikita ba? Yes, ma'am. Click. Pangalan sa taas at yung natutuhan sa ibaba. Ayan. Wait lang, ma'am. Okay. So, maghintay tayo ng ilang minuto. Ayan, may 4 nang nagta-type. So, 4 lamang ang nagta-type. Ilan tayo sa meeting na ito? Okay. Halimbawa lang to ha, itong pinost ko. Sample lang yan. So, pwede nyong designan. Kayo ang bahala. Ayan. So, kahit hindi naman masyadong mahaba, wag namang essay. So, yung natutuhan nyo lang. Okay, ba't ang tagal ng iba? Makapag-type. Sige lang. I-enjoy nyo lang, i-explore nyo lang ang Padlet. So, ayan, nauna nang nag-post si Daniel Christian Abon. So, syempre, may recitation na siya. O kaya, Ma'am, paano hindi ko nakita yung ibang kwan, ma'am, lecture? Kasi nag-live kasi ako kanina, ma'am, kasi naglolo ko yung internet kung ano ko. na lang ang naiwan sa yung utak. Ano na lang yung natutuhan ko na ano bang hanggang saan lang ka lang ba na nakaabot. So yun lang, okay lang. Hindi naman ako maglalagay ng tama o ng mali, okay? So basta may entry lang kayo dito, pwede na yun. Okay? So ayon kay Daniel Christian Abon, ang natutuhan ko ay tungkol sa problema ng ating bansa at ang mga solusyon na pwedeng gawin ng mga kabataan na tulad ko. Okay? So, sino ang nag-post nito? Walang pangalan. Okay? Sabi niya, pangalanan natin Kalabaw. Sabi ni Kalabaw, natutunan ko na dapat ang kabataan ay magpursiging mag-aral at tumulong sa kapwa para masabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay? Ang ganda Ma'am, ako yun, ma'am. Sino Hindi ko yon? nalagyan ng pangalan. Ma'am, ako, ma'am. Anong pangalan? Si Mark dyan, ma'am. Okay, sayang. Okay, Remson. Sabi naman ni Remson, ayan. Para sa akin, ay natutunan kong maging mas aware sa mga pwedeng mangyari o posibilidad na mangyari sa hinaharap at para iwasan ang mga problemang ito. At sabi naman ni Resty Shoko, natutunan ko ay about sa kinaharap na problema ng bansa. Napaka-general. Okay, maraming salamat. Okay, may mga nagta-type pa. Ayan. So, kaunting tawag dito. Clarification lang ha. Wala pong salitang natutunan, kundi natutuhan. Okay? Han. Walang natutunan, kundi natutuhan. Okay? Natutuhan. Okay. Type po, ma'am. Pag naririnig nyo yung, pag masasabi nyo yun, han o hana, o doon na lang, han. Ayan. Natutuhan. Type po lang kasi, ma'am. Hindi. Hindi naman natin maikakaila na marami o halos lahat ng mga Pilipino ay nagkakamali nga sa mga salitang iyan. So, para lang magka-idea kayo. Thank you, ma'am. Ayan. So, no problem. At least alam nyo na ngayon ang kaibahan. Ay, wala palang salitang ganun. Okay? Wala rin pong salita na imahe, kundi salitang imahen. So, may N sa dulo. Okay. So, ayun lang. Para lang maging aware kayo. No?
Okay, sabi ni Gian, ang natutuhan ko sa araling ito ay ang kahalagahan ng kabataan sa ating lipunan sa pagresolba ng mga isyung lokal. Malaking parte ang ginagampanan nila sa pagsasaayos at pag-unlad ng bansa. Okay, sabi naman ni Glenn, ang natutuhan ko sa ating talakayan ay tungkol sa mga suliranin sa ating bansa at kung ano ang mga dahilan nito. Okay? Natutuhan ko na dapat ang mga kabataan ay magpursiging mag-aral. Okay, nabasa ko na yan. Kay Reden Moreno, ang aking natutuhan ay ang tinalakay sa araw na to ay kung ano ang mga kinahaharap na problema ng ating bansa at upang maiwasan ang mga ito. Ayon kay Mark Anthony, isa sa natutuhan ko ay ang kahalagahan ng pagpaplano sa buhay. Gaya ng mga natalakay, mahirap ang walang plano sa buhay dahil nagdudulot ito ng walang kahandaan sa hinaharap at dapat huwag maging mapusok sa buhay. Okay, bilang kabataan Mark Anthony, inaasahan ko sa iyo yan. Yes, ma'am. Okay, mamaya mabalitaan ko, kasal ka na. Okay, so marami pa. Sabi naman ni Renson, last 2 minutes na tayo. Ang natutuhan ko sa ating talakayan ngayon ay nalaman ko ang iba't ibang suliranin at nabasahin ko na lang to mamaya at screenshot ko yan maya-maya. Ayan, kasi last 2 minutes na lang. So, kulang ang ating oras. So, balik na tayo sa ating PowerPoint. Ayan, may screenshot ko yun mamaya at isasend ko ito sa ating group chat para maibahagi naman natin sa inyong mga kaklase. So, baka magtaka yung mga ilan ninyo sa mga kaklase ninyo, ano yun? Anong activity yun? Hindi nila alam. So, syempre, kasi hindi sila nandito, o wala sila dito. Ayan, kaya mga kabataan, responsibilidad ninyong makilahok sa mga usaping panlipunan sapagkat apektado ang lahat sa mga desisyon at kaganapang nangyayari sa ating lipunan. Boses ng kabataan, iparinig sa buong sambayanan. Ayan, dahil nga, ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Okay, so hindi lang natin basta sinasabi na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan, kundi isinasabuhay, isinasagawa ng mga kabataang tulad ninyo at tulad ko rin. So, isa pa rin naman akong kabataan kasi hindi pa din naman nalalayo ang edad ko sa edad ninyo. Ayan, syempre may activity na naman tayo, paki-screenshot para hindi na malito. Gumawa ng slogan tungkol sa importansya ng pakikibahagi ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan. Pagkatapos ay i-post ito sa inyong Facebook upang maipalaganap ang kahalagahan ng pakikilahok ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan. Okay, so alam nyo ba ang slogan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Syempre, kayo mismo ang gagawa. Hindi lang digital yan kayo mismo. So, kamay ninyo mismo ang gagawa. So, pwedeng sa short bond paper o kahit saan man ninyo gusto. Pwedeng kartolina, pwedeng kahit saan. Okay, so disenyohan ninyo. Ano nga ba ang ilalagay ninyo sa slogan ninyo? Ano ba ang tema o mensahe? Kung naunawaan ninyo tong slogan. Importansya ng pakikibahagi ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan. Okay, importansya o kahalagahan. Okay? So, mamaya may makita na naman ako na So, yung kahalagahan mismo, boses ng kabataan, mahalagang ipagsigawan. Parang mga ganon. Pero wag nyo nang gawin yan kasi sinabi ko na. Parang ganon lang. Okay, narito ang ating pamantayan. Ayan. So, nilalaman, syempre, kailangan makabuluhan. Mamaya naman, kabataan isigaw ang, wag namang ganon. So, kailangan makabuluhan. Pagka malikhain, syempre, hindi lang basta nagsulat ka sa slogan na para ka lang take note. So, kailangan maganda kung pwedeng calligraphy o kaya kung ano nung design na slogan. Basta nababasang yung slogan, maganda, okay na yon 10 points. Makabuluhan, of course.
Yan ang kailangan, kahalagahan. So, kailangan makabuluhan. At katatasan ng wika. O, kailangan maging aware kayo sa paggamit ng wikang Filipino. Walang mag-i-Ingles. Wikang Filipino. Okay, dapat alam nyo yung kaibahan ng nang na NG sa NANG, sa mga dash, okay, sa mga tuldok, sa mga quit, at naibabahagi sa ating Facebook. Okay, so pipicturean ninyo ang inyong slogan, and then i-upload sa Facebook. Ayan. At ma'am, itatag ka pa, ma'am? Okay, tag nyo na ako para, tag nyo yung second account ko, ha? So, dapat friends tayo sa Facebook dito sa second account ko, okay? At kabuuan, makakakuha kayo ng 50 points. So, ganito ang mangyayari. Picturean ang inyong slogan, isang picture na yon. I-upload sa Facebook kasama ang itatag ako. And then, screenshot. So, dalawang picture na yon. Yung picture ng slogan ninyo at yung screenshot na pagpapatunay na ina-post ninyo sa Facebook. And then, isend sa group chat. Okay? Isend sa group chat. Huwag i-PM sa akin kung ayaw ninyong hindi ma-record yan. Okay? Naunawaan ba? May mga katanungan pa ba o malinaw na? Okay, ipasa ang gawain hanggang Disyembre 2. Oh my God, December na. O, di ba? Ang deadline ay December 2. Friday. So, kailan yung December 2? Friday, ma'am. Friday, okay. So, Wednesday, Friday, gawin ninyo yan. Kasi hindi na tayo mag-meet. Wednesday, dahil Bonifacio Day, Friday ay ang nakalaan para sa inyong gawain. So, kung wala na katanungan, wala na ba? Wala na, ma'am. Okay, so, ang dami na palang nag-post. Ayan, screenshot ko yan maya-maya. Ma'am. Okay, Jan? Ma'am, kahit wala na po bang caption pag ipapost? So, pwede kayo maglagay, pwede nyo rin namang ilagay yung caption ninyo. Kung gusto nyo maglagay ng caption na mahaba, why not? Kung gusto rin nyo lang naman ng simple-simple lang, di ba? Parang si John Ray, simpleng nakahiga. Pwede din naman. Basta, wag yung gagawing biro ito kasi nga, mabigat na usapin ang mga issue na ito. Okay? Yes, Pwede ma'am. kayong maglagay ng inyong realization. Ayan. Wala naman sa pamantayan. Ayan lang ang titignan ninyo, oh. Ay, hindi na ako gagawa ng caption kasi hindi naman sinabi ni ma'am at saka wala naman sa pamantayan. Okay lang. Gagawa din ako ng caption para mas maging makabuluhan. Okay lang din. 'Di ba? Okay, kung wala nang katanungan, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Naway may natutuhan kayo sa araw na ito. Ayan, at dito na nagtatapos ang ating talakayan. Paki-open na ang mga camera para makita naman natin ang naggagandahan at naggagwapuhang bagong gising na pagmumukha. Ayan, so stop na natin.